Breaking news, inako ng Houthis ng Yemen ang pag-atake ng missile sa barko ng Norwegian na Strinda. Ayon sa mga rebelding Houthi ng Yemen, inatake di umano nila ang isang Norwegian tanker sa pinakabagong operasyong militar ng grupong nakahanay sa Iran habang patuloy ang digmaan na nagaganap sa Gaza. Ang barkong Strinda na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Norwegian ay inatake noong Lunes ng gabi nang dumaan ito sa strategic Bab al-Mandeb Strait na naghihiwalay sa East Africa mula sa Arabian Peninsula. Noong Martes, sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya Sari na tinarget ng grupo ang barko. Gawa ng ito ay puno ng langis na patungo naman sa Israel. Base sa kanyang pahayag sa telebisyon, tumanggi daw ang mga crew nito na mag-respond sa lahat ng kanilang mga warnings at dagdag pa niya na ang mga Houthis ay magpapatuloy sa pagharang sa mga barkong patungo sa mga Israeli ports hanggang sa pumayag ang Israel sa pagpasok ng pagkain at tulong medikal sa Gaza Strip. Ayon sa French Defense Ministry sa isang pahayag, hinarang at winasak daw ng French frigate na Frem Languedoc ang isang drone na nagbabanta sa Strinda sa isang complex aerial attack na nagmula sa Yemen. Sinasabing ang pag-atake ay nagdulot ng sunog sa mga sakay ng tanker na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Norwegian. Ayon sa ship tracking data, ang Strinda o isang tanker ng langis at kemikal ay patungo sa Italy. Ayon din sa website nito, ang barko ay bahagi ng fleet ng Bergen-based shipping firm na Mowinckel's Rederi. Kinumpirma ng chief executive ng kumpanya na si Geir Belsnes na ang barko raw ay tinamaan ng isang missile at ito ay nasunog. Base sa pahayag ni Belsnes sa isang email sa Al Jazeera, sa kabutihang palad walang na-injury sa mga miyembro ng crew na nagawang patayin ang apoy. Ang aming focus ay nagpapatuloy at nakatutok sa kaligtasan at pagiging maayos ng mga seafarers na nakasakay sa barko. Idinagdag pa niya na ang barko daw ay patungo sa isang ligtas na daungan. Ayon sa United States Central Command, nangyari daw ang pag-atake ng bandang hating gabi at ito ay sa pamamagitan ng inassess na isang anti-ship cruise missile na inilunsad mula sa isang lugar na kontrolado ng Houthi ng Yemen. Ang pag-atake ay naganap bilang banta sa commercial shipping sa lugar habang nagpapatuloy ang tumitinding pakikipagdigmaan ng Israel sa Gaza. Ang mga Houthi ay nagsagawa ng sunod-sunod na pag-atake sa mga sasakyang pangdagat sa Red Sea at naglunsad pa ng mga drones at missiles na tumatarget rin sa Israel. Nitong mga nakaraang araw, nagbanta sila na pupuntiryahin ang anumang sasakyang pandagat na pinaniniwalaan nilang pupunta o manggagaling sa Israel. Ayon sa CENTCOM, tumugon ang USS Mason sa Mayday call ng Strinda at sila ay nagbigay ng tulong. Ang US at France ay tumigil sa pagsasabi na ang kanilang mga barko ay tinatarget. Ngunit inamin nila na ang mga drones ng Houthi ay patungo sa kanilang mga barko at bilang pagtatanggol sa sarili, binaril nila ang mga ito. Sa ngayon, tumanggi ang Washington na direktang tumugon sa mga pag-atake tulad ng Israel. Gawa ng ang mga militar ay patuloy na nagdidescribe sa mga barko na wala raw itong links sa kanilang bansa. Noong Nobyembre, inagaw ng Houthis ang isang transport ship na nakaugnay sa Israel sa Red Sea na nasa labas ng Yemen. Hawak pa rin ng mga rebelde ang barko malapit sa port city ng Hodeida. Magkahiwalay na inatake ng pinaghihinalaang Iranian drone sa Indian Ocean ang isang container ship na pagmamay-ari ng isang Israeli billionaire. Isang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng mga Houthis at isang koalisyon na pinamumunuan ng Saudi na lumalaban sa ngalan ng exiled government ng Yemen ay ihihinto matapos ang maraming taon ng labanan na lumikha naman ng isa sa pinaka-worst humanitarian crisis sa mundo. Mistulang entablado ng digmaan ng Gaza Strip sa pagitan ng Israel at grupo ng Hamas. Yun nga lang, ang Israel ay tila hindi nauubusan ng kalaban. Lumalabas na hindi lang Hamas terror group ang dapat isipin ng Israel. Sandamakmak kasi na terorista ang nagsulputan para suportahan ang Hamas, lalo na ngayong unti-unti na silang napapabagsak ng Israel. Isa sa mga grupong ito ang Hezbollah at ang mga rebelde ng Red Sea
Tila nagkampihan ng kabi-kabilang terorista na nooy magkakalaban din. Kaya naman naging hudyat ito ng bansang United States na palakasin ang suporta sa Israel. Sa totoo lang, umpisa pa lang ng digmaan, nagpakita na kaagad ng buong pusong suporta ang US. Hindi sila nagtipid sa pagpapadala ng iba't ibang klase ng tulong sa Israel. Nagpadala sila ng warships at libo-libong sundalo para takutin ang Hamas. Kamakailan lang napatunayan ng bansang US na makapangyarihan sila dahil sa isang insidenteng nangyari sa Gulf of Aden. Inambush kasi ng mga teroristang hindi makilala ang Central Park tanker ng Israel, isang chemical tanker. Agad na nag-send ng distress signal ang Central Park tanker sa USS Mason warship at mabilis silang rumesponde. 5 sa mga terorista ang nagtangkang tumakas gamit ang maliit nilang bangka, pero hindi sila nagtagumpay dahil sa USS Mason. Nailigtas ng USS Mason ang Central Park tanker sa unang atake at ang 22 crew members nalulan nito na galing sa iba't ibang bansa. Kabilang na ang mga bansang Turkey, Russia, Bulgaria, India, Georgia at Philippines. Bukod dito, fully loaded rin ang tanker ng phosphoric acid. Nanatiling misteryo ang mga teroristang nagpaulan ng bala sa Central Park tanker dahil walang balak ang bansang US na ipaalam ito sa publiko. Matapos ang unang atake, nagpaulan ng missiles ang Yemen sa USS Mason at tila sila naman ang tinatangkang i-hijacked, pero hindi pa rin sila nagtagumpay. Ligtas na ngayon ang lulan ng Central Park tanker. Hinala ng Zodiac Maritime na siyang management ng Central Park tanker, mga pirata ang umatake sa kanila. High risk ngayon ang Red Sea dahil sa sunod-sunod na hijacking na nagaganap. Bago kasi mangyari ang insidente sa Gulf of Aden, sinugod na ng rebeldeng grupo na Houthi ang cargo ship na Galaxy Leader. At may lulang Bulgarian-Ukrainian at 17 Pilipino crew noong November 19, 2023. Nasa 25 crew members ang lulan ng barko. Sakay ng helicopter ang rebeldeng Houthi na may bandila ng Yemen at Palestine. Lumapag sila sa top deck at saka pinalibutan ang ship. Nawalan na rin ng komunikasyon ng owner ng barko kasabay ng pagkubkob ng Houthi. Nagtayo ang Houthi ng bandila ng Yemen at Palestine sa deck ng ship bilang tanda na sila ngayon ang namamahala sa nasabing cargo ship. Nakikipagtulungan pa rin ang DFA sa mga foreign governments na may kakayahang makatulong sa ligtas na pag-rescue sa mga nabilanggo. Kaya lang, habang nakikipag-usap ang DFA, binabiyahe na ang Galaxy Leadership papuntang Port Hodeida na kontrolado pa rin ng Houthi. Nakarating ang Galaxy Leader sa Hodeida noong November 22, 2023. Ang dahilan ng Houthi, lahat ng mga ship na konektado sa Israel ay aatakihin nila sa oras na makalapit ito sa teritoryo ng Houthi. Tatargetin nila ang lahat ng mga barkong may koneksyon sa Israel o may lulang mga Israeli hanggat hindi tumitigil ang puwersa ng Israel sa pag-atake sa Gaza Strip. Pero mariing tinanggi na may koneksyon ang Galaxy Leader sa Israel at wala itong sakay na Israeli. Pinasalamatan naman ng grupong Hamas ang Houthi dahil sa ginawang pagkubkob sa cargo ship at welcome step daw ito para sa mainit na pagsuporta ng Houthi sa mga Palestinian. Matapos makarating ng Galaxy Leader sa teritoryo ng Houthi, may kumalat na video kung saan nagsasayawan ang mga Yemeni social media influencers sa top deck ng cargo ship. May mga journalist pang dumalaw para bisitahin ang cargo ship. Hindi rin naman nagpahuli ang mga sibilyan. Nagmistulang tourist destination ngayon ang cargo ship kahit pangalulan pa rin ito ang mga crew members na dinakip ng Houthi kasabay ng pag-hijack sa barko. May iba pang recorded video ang nirelease naman ng Houthi. Present dito ang naval commander ng Yemen at mga subordinates niya, nakikipagkamayan pa sa mga crew members ng cargo ship. Pinangako nilang hindi nila sasaktan ang mga crew members pero hindi pa rin sila titigil sa pagkubkob ng mga barkong konektado sa Israel. Malaking problema ang kinakaharap ngayon ng Israel dahil sa banta ng Houthi sa mga cargo ship na papuntang Israel. Dumaraan kasi sa Red Sea ang mga cargo ships na lulan ang mga produktong inangkat ng Israel galing sa Asia.
98% ng mga produkto galing ibang bansa ang ini-import ng Israel, kaya hindi madali para sa kanila ang solusyonan ang problema. Natatakot na ngayon ang mga ships na nakatakdang dumaan lang o pumunta ng diretso sa Israel, kaya iniiwasan na lang ng mga ships na pumunta sa seaports ng Israel. Kumbaga sa land areas, ang seaports ay parking lot sa dagat. May iilang ships na ang nagdesisyong lagpasan ang Ashkelon Oil Place, ayaw nilang isugal ang kaligtasan ng buhay nila. Mabuti na lang at to the rescue ang Iron Dome. Nagsilbing proteksyon o shield ito ng mga cargo ships na nag-aangkat dahil lahat ng mga airstrike ay agad nitong tinataboy. Nabawasan ang pangamba ng mga cargo ships at sinagip ang naghihingalong ekonomiya ng Israel. Tumaas ang insurance rate ng mga ships na magta-transport ng mga produkto sa Israel. Tila sinasamantala rin ng mga insurance company ang lubog na sitwasyon ngayon ng Israel. Ang ZIM Company ay kakaunti lang talaga ang mga ships na dumadaan sa Suez Canal. Nahihila pa rin ito pababa ang stocks ng ZIM, kaya dehado na rin sila kumpara sa ibang kumpanya. Ang tanong ay tutulungan pa rin kaya ng US at Israel na labanan ang Houthi ng Yemen at pigilan silang kumubkob pa ng mga cargo ships. Ang Red Sea na nasa tabi lang ng Saudi Arabia at Egypt ay mayroong malalakas na militar. Balak sanang asahan ng Israel ang Saudi at Egypt, pero pareha silang play safe sa Houthi. Ayaw na sana nilang madamay sa gulo ng Israel at baka pati ang nasyon nila ay masangkot na rin sa digmaan, kaya hindi talaga sila maasahan ng Israel. Sa huli, US pa rin talaga ang matinding sandigan ng Israel. May 2 aircraft carrier groups ang US Navy na pinamamahalaan nina USS Gerald R. Ford ng Mediterranean at Dwight D. Eisenhower naman ng Gulf of Oman. Bukod dito, may mga barko ring naka-standby para magsilbing destroyers, tankers, supply ships at mobile repair stations. Sakaling kulangin, meron pang guided missile cruiser at mga destroyers ang nakaantabay. Nagplano na ang US Navy sa gagawin nilang operasyon. Ang goal ng 2 CSG o Carrier Strike Groups ay hindi lang para isalba ang Israel sa pagiging dehado nila, kundi para pigilan sa paglubha ng sitwasyon. Ang CSG-12 ay nakabantay sa mas malalaking rehiyon kabilang ang mga bansang Israel, Palestine, Lebanon, Syria at Iraq. Habang ang CSG-2 naman ay tinitiktikan ng Iran. Pero kung sakaling may gawing pag-atake ang Iran, hindi sila aatrasan ng CSG-2. Para maipakita ng US na hindi sila naghahanap ng away, pinarada ang Eisenhower CSG sa labas ng Strait of Hormuz. Si Ayatollah Ali Khamenei ang top leader ng Iran at sa kanya mismo nanggaling na suportado nila ang Team Palestine at Hamas. Pero gayon pa man, wala silang balak sumausaw sa alitan ng Israel at Hamas. Ganon din ang US. Kagaya na lang ng nangyari noong October 19, nagpaulan ng missiles ang Houthi sa direksyon ng Israel. Pero hindi hinayaan ng USS Carney na makarating iyon sa Israel, kaya gumawa sila ng paraan para ma-neutralize ang mga drones at missiles na pinadala ng Houthi. Kinuha ng USS Carney ang mga weapons na ito. Kaya naman pinipilit ng US na mapakalma ang sitwasyon sa karagatan dahil sa oras na lumalapa ang mga insidenteng hijacking, hindi na mapipigilan ng US kung makikialam na rin ang ibang nasyon. Ito ang magiging mitsa para sa mas malaking gulo na hindi lang iilang bansa ang maapektuhan. Ito ang magiging hudyat ng pandaigdigang digmaan na siyang iniiwasang mangyari ng United States. Pero sa kasalukuyan naman, ganap ng malala ang sitwasyon dahil pati mga bata nadadamay na rin. May mga sinusunog, tinatali at inaalipusta. Buti na lang at sumang-ayon ang Israel at Hamas na itigil pansamantala ang batuhan nila ng bala sa loob ng 7 linggo. Nagpapalitan kasi sila ng mga bilanggo, pero ang totoo niyan, hindi naman talaga huminto ang mga pag-atake. Ang mga tangke at sundalo ng Israel ay nagpasimula ng gulo sa West Bank. May mga miyembro ng Hamas ang naglalakad sa kalsada ng West Bank, humihiling na sana'y hindi sila mahuli ng puwersa ng Israel. Ngunit hindi pa rin sila nakatakas sa pang-amoy ng Israel. 8 Palestino ang namatay. Sa makatuwid, simula October 7,
Umabot na sa 239 na Palestino ang naitalang namatay sa West Bank. Nito lamang, sinugod ng puwersa ng Israel ang siyudad ng Jenin at 5 ang patay. 3 Palestino naman ang namatay sa ibang bahagi ng West Bank habang 6 ang sugatan. Ibinalita ang pag-atake ng puwersa ng Israel sa siyudad ng Jenin at sinabing isang malaking pag-atake ang ginawa ng Israel. Tinarget nila ang mismong siyudad, mga ospital at opisina ng Red Crescent Society. Pero tinabla ng Israel ang bintang, hindi naman talaga nila target ang ospital. Ginawa lang nila iyon para na rin makatulong sa mga Palestino. Nakahinto ang digmaan ng Israel at Hamas pero magulo pa rin sa Gaza. May mga nagbabarilan pa rin. Wika naman ng IDF, hindi sila titigil na kalabitin ang baril nila hanggat nandyan pa rin ang Hamas. Hindi naman makaganti ang Hamas sa Israel dahil sa mga high executives na namatay at dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake ng IDF sa Gaza tunnels. Wala silang matibay na pundasyon ngayon para lumaban ng nakatayo. Ngayon hawak na ng Israel ang Gaza Strip at West Bank. Sa kabila ng tensyon na nagaganap, may mga good news pa rin naman. Nabawi na kasi ng mga sundalo ng Israel ang mga prisoners at hostages ng Hamas. Imposible man, pero nagawa pa rin nilang ma-rescue ang mga bilanggo. Sumulat pa ang Israel Army ng report tungkol dito. Ang Israel naman ngayon ang nakatakdang mag-release ng mga bilanggo, pero tila pinapabagal pa nila ang operasyon. Hindi agad-agad na nakaalis ang caravan ng mga bilanggo nilang Hamas. 4 sa mga nadakip ay nakatakas at papunta na ngayon sa Egypt. Dumaan sila sa crossing point sa Rafah para makatakas. 12 katao naman ang natrap sa kalagitnaan ng Gaza Strip. Ang sundalo ng Israel ay gumamit ng helicopter para palayain ang isang sugatang babae at agad itong makatanggap ng medical care. Naitalang nasa 17 katao ang nooy natrap sa Gaza. 14 na Israeli at 3 foreigner naman ang kabilang dito. Tagumpay na napalaya ng Israel ang 78 Palestino kapalit ang 41 Israeli, kabilang na ang mga foreigners. 2 beses nagpalitan ng mga bilanggo ang Hamas at Israel at nasa karagdagang 117 ang mga Palestinong napakawalan ng Israel. Ang kasunduan ng Hamas at Israel na panandali ang truce o pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansang nasa digmaan ay nakatakda ng magtapos pero mukhang mas magtatagal pa ang truce. Ilan sa mga kilalang miyembro ng Hamas ay napalaya na rin. Isa na dito si Muhammad al-Awar. Natapos niya ang 16-month sentence sa kanya ng Israel. Bago siya pinalaya, naging emosyonal muna ang nanay niya. Bukod kay al-Awar, nagkaroon din ng tsansa na makalaya ang binatang si Abdulrahman al-Zaghal. Sinubukan niya raw magbato ng bombang Molotov cocktail kaya siya dinakip at nasama sa mga bilanggo. Samantala, nagkumpulan naman ang mga sibilyan sa kalsada ng West Bank dahil dito daw dadalhin ang mga nirelease na bilanggo ng Israel. May dala silang mga maliliit na bandila ng Palestine at winawagayway ito sa mga nakalayang bilanggo. Naitalang nasa 300 Palestinian ang mga bilanggong hinuli ng Israel. Sa mga susunod na araw, inaasahang pakakawalan na ng Israel ang 150 prisoners. Nakipag-usap naman ng Qatar na kakampi rin ng Israel na pakawalan ng Hamas ang 50 Israeli hostages kapalit ng 150 Palestinian prisoner, kabilang na ang mga bata at babae. Sinabi ng Israel na ma-extend daw ang truce basta ba makakapag-release ng 10 prisoner ang Hamas kada araw. Plano ng Hamas na pahabain ang truce agreement ng mga dalawa hanggang 4 na araw pa. Sa oras na ma-approve ang agreement, inaasahang nasa 20 hanggang 40 Israeli ang makakalaya mula sa pagkakakulong. Ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay natuwa sa agreement at naisip na magandang plano iyon. Pero tinabla ng Prime Minister ng Qatar na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman at mayroong itong naisip na kondisyon. Papayag lang ang Israel para sa karagdagang araw ng truce agreement kung makukuha ng Hamas ang mga bilanggo ng ibang rebeldeng grupo na nasa Gaza. Ngayon ay dinidiing terorista ang Hamas ng mga bigating bansa na Israel, Britain, US at EU.
Iniisip nilang tinatago lang ng Hamas ang mga Israeli hostages, pero posible rin talagang ang Palestinian Islamic Group na jihad ang ng hostage. Hindi pa rin napagkakasunduan ang dagdag na araw ng truce, kaya matapos ang ilang araw na pahinga, naghahanda na muli ang Israel para sa mas matinding bakbakan sa Gaza laban sa Hamas. Pero ang Hamas taliwas na ang gusto, kapayapaan muna ang nais nila sa ngayon. Paulit-ulit silang nagde-demand palayain ang mga hostages at prisoners ng Israel kapalit ng karagdagang araw ng truce. Nasa 177 prisoners ang pangkalahatang bilang ng mga pinakawalan na ng Israel. Nag-propose ulit ang Hamas na pakawalan ng Israel ang 50 hostages at 150 detainees. Kakaiba naman ang proposal ng Israel. Dagdag isang araw na truce naman kada 10 prisoners na ire-release ng Hamas. Kaya nasa 100 prisoners ang inaasahan nilang palalayain ng Hamas. Ang US President na si Joe Biden ay umaasang manatili ang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel hanggang sa tuluyang maubos ang hostages at prisoners na hawak ng dalawang panig. May mga aid trucks naman ang maingat na naglalakbay ngayon sa Gaza para sa mga sugatang Israeli. Nag-iingat silang naglalakbay para hindi mapasakamay ng terorista ang mga trucks. Tila nasa Senate hearing ngayon ang diplomats ng Arab nations at ang ina-assess nila ay ang mga top leaders ng Hamas. Tinatanong ng diplomats kung ano talagang nangyayari ngayon sa Gaza. May mga gustong makialam, kagaya na lang ng Fatah at iba pang grupo ng mga Palestino pero hindi sila pinapayagan ng diplomats. Sa ngayon inaalok na lang ng Palestinian Liberation Organization ang Hamas na iwanan na lang ang grupo nila at sumali sa kanila. Tinawanan lang yon ng Hamas at hindi gaanong sineryoso. Ang Palestinian Authority ay may balak na bawiin ang kanilang authority na pamahalaan ang Gaza Strip at kausapin ang nasasakupan nito. Pero ang mga nasa matataas na posisyon ay nakikita na nilang hindi mababawi ng Palestinian Authority ang otoridad. Dahil sa Israel at Hamas na parehong nagpupumilit kontrolin ang Gaza Strip. Tungkol naman sa sumabog sa Al-Ali Hospital sa Gaza City, buwan na ang nakakalipas. Hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin kung sino talaga ang salarin. Hinala ng Human Rights Watch na missile iyon ng mga Palestino, pero hindi naman nagpadaig ang IDF, tinuturo nilang failed missile launch ito ng Palestinian Islamic Jihad. Pare-pareho silang nagtuturuan kung sino ba talagang dapat sisihin. Kasalukuyang iniimbestigahan ngayon kung rocket ba ang sumabog o ano at kung sinong salarin. Lalo't nilabag nila ang loss of war, hindi ito palalampasin ng investigasyon. May mga sumasagot sa investigasyon na may narinig silang malakas na pagsabog, mukhang rocket ang itsura at tumama pa sa parking lot ng ospital. Pero may tumabla dito dahil hindi naman daw talaga naapektuhan ang ospital kahit isang damage walang makikita. Mas lalong lumalim ang investigasyon. In-examine nila kung gaano kalaki ang butas ng tinamaan ng pagsabog para alamin kung rocket ba, bomba o hindi. Pero mukhang may naglinis na ng ebidensya, kaya lalong nahihirapan ang mga investigador na malutas ang kaso. Ang sinasabing bilang ng mga taong nabiktima ng pagsabog ay hindi na makatotohanan. Masyado nang mataas kumpara sa sinasabi ng iba, kaya hindi pa masyadong malinaw kung ilan ba talaga ang naapektuhan ng pagsabog. Ayon naman sa analysis, ang Hamas at Palestinian Islamic Jihad ay mukhang basta-basta na lang kung umatake, walang maayos na GPS, kaya ang mga rockets nila'y kung saan-saan na lang napupunta at sumasabog. Mayroon pang ibang na-report na rockets ang nakatakdang sumabog sa Israel pero hindi naman nakarating sa Israel. Pinuntahan na ni US President Joe Biden ang Tel Aviv para lang sabihin na Palestino talaga ang nagpaula ng rockets. Noong imbestigahan ng France at Canada, napatunayan nilang wala ngang kinalaman ng Israel sa ataking nangyari sa ospital na siyang kinagaan naman ng loob ng mga Israeli. Ang unstable Palestinian rockets ay nasa 5 kilowatts at heavy-duty weapons na pagmamay-ari ng Hamas na na-receive nila sa Iran at Palestine